Magandang hapon, simbahan. Dinala mo ba ang iyong pananampalataya ngayon? Wow! Sinong excited? Oh. Kaya ngayon, ang ikaapat na bahagi ng aming serye, Healing Mastery. Alam mo kung ano? Ako ay naniniwala at ako ay nakakakita ng maraming mga pagpapagaling at pagpapanumbalik. Narinig mo ba? Nakita mo ba? Marami kang kausap, mga tao. At naririnig mo at nakikita mo ang mga taong gumagaling sa panahon ng aming mga serbisyo. Gumagaling, nakikinig sa salita. At nakikita ko at naniniwala ako para sa mas maraming pagkaalipin na nasira dahil sa mga paghahayag na naririnig mo. Pakinggan. Yung mga natututunan nyo po, hindi lang siya, as Pastor Aris said, intellect. Ito ay nagpapagana sa bawat bahagi ng iyong katawan, iyong kaluluwa, iyong isip, iyong damdamin. Gaya ng sinasabi sa 3 Juan 2, minamahal, dalangin ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay at nasa kalusugan tulad ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Kaya nang pag-usapan natin ang healing sa seryeng ito, hindi lang siya limitado sa healing of the body. We're also talking about the healing of your soul, the healing of your emotion, the healing of your mind. So yun yung series namin at yun yung pinag-uusapan dito. Kaya't ang paksa ngayong araw ay ang pagpapahid na pumapawi sa mga sakit. Magdasal tayo, nagpapasalamat kami sa iyo sa araw na ito, nagpapasalamat kami sa iyong inihanda para sa iyong mga tao. Nagpapasalamat kami na dinala namin ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa iyo. Salamat, Panginoon, na inaasahan naming matatanggap mula sa iyo. Diyos, Espiritu Santo, buksan mo ang aming puso. Buksan ang aming isipan upang tumanggap, makilala, malaman, makita ang inihanda mo para sa iyong mga tao. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos. Niluluwalhati ka namin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus kami ay nananalangin. Amen at amen. Kaya muli, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapahid. Ang lahat ay laksihim ng pagpapahid. Wisdom Online, i-type ito pababa. Pagpapahid, ito po yung pag-uusapan natin today. Ating tutukuyin at mauunawaan kung ano ang pagpapahid. Kaya ano ang pagpapahid? Ang unang kahulugan na mayroon ako dito. Ang unang slide ay itinatakda ka ng pagpapahid para sa isang espesyal na layunin na ibinigay ng Diyos. Tumatawag, yung mga kailangan mong gawin dito sa mundo. Sinasabi sa awit 133.2, ito ay parang mahalagang langis sa ulo na umaagos sa balbas, ang balbas ni Aaron na umaagos sa gilid ng kanyang mga damit. Kaya sa mga awit 1 hanggang 33 din na ito ay nagsasalita tungkol sa pagbuhos ng langis upang pahiran ang isang tao sa pagkasaserdote. Kaya talagang pinahiran si Aaron para maging pari. Kaya ang unang pagpapahid o aplikasyon ng pagpapahid ay upang pahiran ang isang tao, humirang ng isang tao sa pagkasaserdote. Ano pa ba? Hayaan mong bigyan kita. 1 Samuel 16:13. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kaniyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay David mula sa araw na iyon. Kaya, bukod sa pagpapahid, pagtatalaga ng isang tao sa pagkasaserdote, nakikita rin natin na ang pagpapahid ay ginagamit din upang magtatag at magtalaga ng isang tao upang maging hari. At sa kasong ito, ang propetang si Samuel ang nagpahid kay David para maging hari. Ngayon, paano ito nalalapat sa atin? Ikaw at ako bilang mananampalataya, sinasabi ng lahat ngayon. Mayroon tayong dalawahang pagpapahid ng pagiging isang hari at isang pari. Kaya't basahin natin sa Apokalipsis 5.10 ang sabi, at ginawa tayo, sino ang gumawa? Diyos. Ginawa tayo ng Diyos, tayong mga hari at pari. Sa totoo lang, si Jesus yon. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay ginawa tayong mga hari at pari sa ating Diyos Ama at tayo ay maghahari sa lupa. Kaya binibigyan kami ng pagpapahid. Kaya kapag nagsimula kang magsalita tungkol sa pagpapahid, dual anointing po tayo.
Dalawa ang sinasabi ng lahat. Kaya bilang isang pari ay upang ibahagi ang ebanghelyo, bilang isang hari ay upang maghari sa buhay. Basahin natin ang Roma 5:17. Sinasabi nito, sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa na nagsasalita tungkol kay Adan, lalong higit ang mga tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at ng kaloob ng katuwiran ay maghahari sa buhay bilang hari sa pamamagitan ng isang Hesukristo. Naghahari ka sa buhay bilang hari dahil kay Jesus, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus sa iyong buhay. Naniniwala ka ba dyan, simbahan? Ikaw ay isang pari at ikaw ay isang hari. At ang pagpapahid ay nagtatatag ng mga bagay na iyon sa iyong buhay. Kaya bilang dalawa, ang pagpapahid ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at mga kaloob ng banal na espiritu upang maisakatuparan ang iyong layunin. So we talked about there is a purpose for your life, right? Ngayon, ang numerong 2 ay ang pagpapahid. Bukod sa pagbibigay layunin, binibigyan ka kapangyarihan at kaloob banal na espiritu upang maisakatuparan ang layunin. Gawa 10:38 sinasabi, kung paano pinahiran Diyos si Jesus Nazaret, banal na espiritu at kapangyarihan, banal na espiritu at kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Ang pagpapahid, alam mo, mula sa Griegong salitang kriyo. Maaari ba nating ipakita ang slide na yon? Ito ang kahulugan ng pagpapahid, ang salitang kriyo. Ang pagtatalaga kay Jesus sa katungkulan ng mesyaniko at pagbibigay sa Kanya ng mga kinakailangang kapangyarihan upang pangasiwaan ang kailangan niyang gawin. Tama? Ngunit makinig, ang salitang kriyo, ang kahulugan ay hindi limitado kay Jesus. It also means in doing Christians, everybody say, ako yun. Ikaw ito, tama? Sa paggawa ng mga Kristiyano sa mga kaloob ng banal na espiritu. Espiritu. Ngayon, ito ay napakabuti dahil ngayon, ito ay nangangahulugan na ang pagpapahid ay nagbibigay sa iyo ng mga kaloob, nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan mula sa banal na espiritu. Ngayon, tungkol sa mga kaloob ng banal na espiritu, nasa 1 Corinthians 12:7-10 na nagsasalita tungkol sa siyam na kaloob. Ito ay pagpapagaling, himala, propesya, karunungan, kaalaman, pananampalataya, at mga wika. Ang sermon espiritu at interpretasyon wika. Ito ang siyam na kaloob ng banal na espiritu at mayroon ka sa kanila. Meron kang pagpapahid na gumana mula sa mga kaloob na iyon. Lucas 4:18-19. Ang sabi, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Nabasa namin huling beses, ngunit si Jesus nagsasalita, tama ba? Ang Espiritu ng Panginoon sumasa akin sapagkat pinahiran. Ang sabi ng lahat ay pinahiran. Kaya muli, ang salitang ito ay pinahiran ay mula sa salitang Griego na kriyo, tama ba? Si Jesus ay pinahiran upang mangasiwa sa ano? Siya ay pinahiran ng mga kapangyarihan at mga kaloob upang mangasiwa. Ituloy natin. Susunod na slide, mangyaring upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga dukha. Sinugo niya ako upang pagalingin ang mga bagbag na puso, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, at pagbawi ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga napipighati, upang ipahayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon. Ito ang nagagawa ng pagpapahid. Si Jesus, kasama ang pagpapahid, ay binigyan ng kapangyarihan upang gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng lahat, maganda yan. Buti naman, di ba? Ngayon, ito ay mas mahusay. Filipos 4:13. Sabi ng lahat, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Alam mo, noong ako ay mas bagong mananampalataya, ito ang isa sa aking mga paboritong talata sa Biblia. Sino nakaka-relate dyan? Tama.
Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Alam mo kung ano? Itong salitang Kristo, Hesu Kristo. Siya nga pala, hindi si Kristo ang kanyang apelido. Okay? Kaya kapag sinabi mong Kristo, ang ibig sabihin ay ang pinahiran. Ang Mesiyas. Maaari ba nating ipakita ang slide na iyon? Ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, ang pinahiran at ang kanyang pagpapahid. Iyan ang ibig sabihin ng salitang Kristo. Ito ay pagpapahayag na si Jesus ang pinahiran. Kaya kapag nagsimula kang magbasa at kapag nagsimula kang magdeklara, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo, ito ay magagawa mo ang lahat ng bagay, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa pagpapahid na taglay ni Jesus sa iyo, sa pamamagitan mo. Tama? Yan ang uri ng pagpapahid. At muli, kapag sinabi nating, kaya ko ang lahat ng bagay. Sabi ng lahat-lahat ng bagay. Wisdom Online, itype ito pababa. And matito ang aking mas mataas na paghahayag ngayon para sa pagsasabi ng lahat ng mga bagay dahil ito ay konektado sa pagpapahid at ang kapangyarihan na ginawa ni Jesus na maaari ba nating ipakita iyon? Upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga dukha. Kaya mo yan. Bahagi iyon ng lahat ng bagay, tama ba? Kapag sinabi mo, kaya kong gawin ang lahat, maaari kong ipangaral ang ebanghelyo sa mga dukha. Ano ang magandang balita? Ano ang ebanghelyo sa mahihirap? Hindi ka na mahirap. Hindi ka na mahirap. Ilang beses ko narinig yan. I have at least 2 people who approached me and said, Pastora, hindi na po kami mahirap. Alam mo, ito ay nakakatuwa naman, di ba? Pero alam mo kung ano? Sobrang nakaka-touch din kasi naiintindihan ko ang katotohanang sinabi. At sana makuha mo rin yan. Nasa iyo ang pagpapahid, tama ba? Upang ipangaral ang ebanghelyo, ang mabuting balita na hindi ka na mahirap. Hindi na ako mahirap. Siya ay nagpadala sa akin upang pagalingin ang mga broken-hearted. Nasa iyo ang pagpapahid sa pamamagitan ng pagpapahid ni Jesus. Okay? Hindi lang ikaw kundi sa pamamagitan ng pagpapahid ni Jesus para pagalingin ang broken-hearted. Pinag-uusapan natin ang pagpapagaling ng kaluluwa dito. Hindi lang iyong katawan, pagpapagaling kaluluwa, iyong emosyon, iyong isip, ipahayag kalayaan mula sa pang-aapi. Pagbawi ng paningin ng mga bulag, para magdeklara ng kagalingan at magdala ng kagalingan sa iyong katawan at pati na rin sa katawan ng ibang tao, para bigyan ng kalayaan ang mga inaapi, pagpapalaya, tama ba? Ito ang mga bagay na pinahiran ka ring gawin dahil dinadala mo ang pagpapahid ni Jesus sa loob mo. Oh, masasabi mo bang amen yon? Kailangan mong marinig ito at kailangan mo talagang malagay ito sa iyong puso. Isa Juan 2:27, sinasabi nito, ngunit ang pagpapahid, ang lahat ay nagsasabi ng pagpapahid, ang pagpapahid na iyong natanggap. Sabi ng lahat past tense. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, natanggap mo ang pagpapahid, tama ba? Ang pagpapahid na iyong tinanggap mula sa Kanya, mula sa Diyos, ay nananatili sa iyo, nananahan sa iyo, nananatili sa loob mo. Kapag ang banal na Espiritu ay dumating, ang kapangyarihan nito ay naroroon upang mabuhay sa loob mo. Hindi lang po nagbakasyon. Naninirahan sa iyo dito ngayon, ang Espiritu Santo. Dinadala niyan ang kapangyarihan, ang pagpapahid. Hindi mo kailangan ng magtuturo, ngunit ito ang pagpapahid na nagtuturo sa iyo tungkol sa lahat. Muli, ito ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na magtuturo sa iyo tungkol sa lahat. Ito ay totoo. Hindi ito kasinungalingan. At tulad ng itinuro nito sa iyo, mananatili ka sa Kanya. Habang ang banal na Espiritu ay nananatili sa iyo, ikaw ay nananatili sa Kanya. At alam mo, kawili-wili ito dahil ang salitang pagpapahid, tiningnan ko ang ibang bersyon ng Biblia. Alam mo, sabi ng AMPC, ito ay sagradong appointment, ito ay aksyon.
Muli, ang ibig sabihin ng salitang pagpapahid ay espesyal na regalo at paghahanda. Sa NLT o Goodness Translation, ito ay ang banal na espiritu. Kaya sa esensya, mababasa natin ang pariralang ito dito mismo at sasabihin, ngunit ang pagpapahid, ang sagradong paghirang, ito ay tungkol sa iyo, kaya makinig ka. Ang sagradong appointment, ang unction, ang espesyal na regalo, ang paghahanda. Tama ba? Ang banal na espiritu na iyong tinanggap mula sa Diyos ay nananahan sa loob mo. Nananahan lang sa loob mo. Makinig, kapag ang langis ng Diyos ay nasa iyo, magagawa mo ang mga bagay na hindi kayang gawin ng karamihan sa mga tao. Banal na espiritu, langis, pagpapahid ay nasa iyo, maaari mong madaig ang mga bagay na hindi kayang gawin ng karamihan sa mga tao. At nagdadala ka ng mga supernatural na resulta sa iyong buhay. Sumasang-ayon ka ba dito? Iyan ang kapangyarihan ng pagpapahid sa loob mo. Ngayon ang pangatlo ay ang pagpapahid na nagpoprotekta sa iyo. Sabi ng lahat protektahan. Ngayon, basahin natin ang mga awit 23:15. Sinasabi nito, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ngayon, sino ang pastol? Jesus, tama ba? Sino ang tupa? Sabihin sa akin ng lahat. Tama. Kayo ang mga tupa at si Jesus ang aming pastol. Sa talatang 5, sinasabi nito, at ikaw ay naghahanda ng isang dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway, at iyong pinahiran ang aking ulo ng langis. Tumagos ang tasa ko. Napakaganda nito. Dahil alam mo ba na ang mga pastol sa panahon ng Biblia, at sa tingin ko, kahit sa tradisyonal na panahon, nilalagyan nila ng langis ang noo ng kanilang mga tupa na si Boob. Para sa dalawang dahilan, tama ba? Ang unang dahilan ay upang protektahan sila mula sa mga langaw at insekto. Sinasabi ng lahat para sa proteksyon. At ang pangalawang dahilan ay upang pagalingin ang mga sugat. Ang lahat ay nagsasabi ng pagpapagaling. Kaya makinig ka, simbahan, ang langis ay para sa proteksyon at para sa pagpapagaling. Ang pagpapahid ay nagdudulot ng proteksyon at pagpapagaling. Bilang 4, ang pagpapahid ay pumuputol ng pagkaalipin, nagpapagaling ng mga karamdaman at sumisira sa lahat ng bagay na dumarating laban sa iyo. Isaiah 10:27, ito ay nagsasabi, ito ay mangyayari sa araw na iyon na ang kanyang pasanin ay aalisin sa iyong balikat at ang kanyang pamatok sa iyong leeg at ang pamatok ay mawawasak dahil sa langis na pangpahid. Ang pamatok ay mawawasak dahil sa langis na pangpahid. Kapag pinag-uusapan ang pamatok at binabanggit ng Biblia ang pamatok, nagsasalita tungkol sa pagkaalipin. Ang mga pagkaalipin ay nasira dahil sa pagpapahid. Ang mga karamdaman ay gumaling dahil sa pagpapahid. Lahat ng darating laban sa iyong buhay ay nawasak dahil sa pagpapahid. Santiago 5:14-15 sinasabi, may sakit ba ang sino man sa inyo? Dapat niyang tawagan matatanda ng simbahan, espiritual na patnubay, dapat nilang ipanalangin, pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Panalangin may pananampalataya, magliligtas sa may sakit at isa sa uli ng Panginoon. Kung nakagawa ng kasalanan, patatawarin. Ngayon, ito ay napakahusay dahil ito ay nagsasalita tungkol sa pagpapanumbalik at pagpapagaling. At kasabay nito ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya ang pagpapahid ay nagdudulot din ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ngayon, hayaan mo akong bigyan ka ng buod. Ito ang dulot ng pagpapahid sa iyong buhay. Ibinubukod ka ng pagpapahid para sa isang espesyal na layuning ibinigay ng Diyos. Ang pagpapahid ay nagbibigay sa iyo ng
kapangyarihan at mga kaloob mula sa banal na espiritu upang magawa mo ang pagtawag. Magagawa mo ang layunin na ibinigay sa iyo ng Diyos. Binibigyan ka nito ng kapangyarihan na gawin ang lahat. Sabihin ng lahat ng bagay. Gaya ng sabi sa Filipos 4:13, tama ba? Sa pamamagitan ni Jesus ang pinahiran at ang kanyang pagpapahid. Tama? At pagkatapos ay pinoprotektahan ka ng pagpapahid. Ang pagpapahid ay pumuputol sa pagkaalipin, nagpapagaling ng mga karamdaman at sinisira ang lahat na lumalaban sa iyo. Ito ang nagagawa ng pagpapahid. Sabi ng lahat, ako ay pinahiran. Kaso hindi mo alam, di ba? Wisdom Online, i-type ito pababa. Ako ay pinahiran. Ikaw ay pinahiran. Na ngayon, ang pagiging pinahiran ay isa, ang pag-activate ng pagpapahid na iyon ay isa pa. Dahil para sa ilan sa inyo, ikaw ay pinahiran, ngunit hindi mo alam. Isa yan. Para sa ilan sa inyo, kayo ay pinahiran, ngunit ang pagpapahid ay hindi isinaaktibo. Kaya paano natin isinaaktibo ang pagpapahid sa ating buhay? Magandang tanong ba yan? Gusto mo bang malaman? Okay, mag-aral tayo. 2 Kings Kabanata 4, ito ay isang kwento ni Eliseo at isang balo. Kaya itong balo, ang kanyang asawa ay namatay at ang asawa ay maraming utang. Marami pong utang. Kaya ang asawang ito ay kailangang magbayad ng utang dahil kung hindi ay darating ang pinagkakautangan at kukunin ang kanyang 2 anak na lalaki. At gagawin silang mga alipin, tama ba? Kaya ganun ang sitwasyon nitong balo. Kaya pinuntahan niya si Eliseo. Sabi ng lahat, Elisha, tama ba? Sabi ni Eliseo sa kanya, tara na at basahin natin ang verse 2. Ano ang gagawin ko para sa'yo? Kaya nagtatanong siya, paano kita matutulungan, di ba? Ano ang gagawin ko para sa'yo? Sabihin mo sa akin, ano ang meron kang halaga ng pagbebenta sa bahay? Sinabi niya, ang iyong alipin ay walang anumang bagay sa bahay maliban sa isang banga ng langis. Gusto kong mag-park dito sandali dahil sabi niya, ano ang sinabi niya? Ano ang sinagot niya? Anong meron ka? 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 Ano ang nasa iyong mga kamay? At sinabi niya, walang iba kundi isang banga ng langis. Ngayon muli, natutunan natin na ang langis ay ang pagpapahid. Kailangan mong maunawaan kung minsan at muli, marahil hindi ang people that are in here may be outside, but then sometimes when a person is feeling less power, when a person, again, I'm not just talking about a person, but a Christian, a believer who feels powerless, hopeless, there's no solution to my situation. Hindi ako gumagaling. Wala na akong choice, di ba? Sa sitwasyong iyon, ang sinasabi mo talaga, wala ako. Wala akong pake sa buhay ko. Wala akong choice. Wala akong gagawin. Pero ang sinasabi mo talaga, I have nothing but a jar of oil. Wala akong iba kundi ang pagpapahid na ito. Wala ba ang iyong pagpapahid? Kailangan mong maunawaan yon. Hinding-hindi ka malalagay sa isang posisyon na wala kang anumang pag-asa. Dahil nasa loob mo ang pagpapahid na yon. Nasa iyo ang kapangyarihang iyon, ang mga kaloob ng banal na espiritu sa loob mo. Kaya hindi mo na masasabing wala na ako. Sabi ng lahat, kasinungalingan yon. Dahil kasinungalingan yon. Verse 2, sabi nito. 3, sabi nito. Sabi niya, umikot ka at manghiram ng sisidlan. Kaya ito ang solusyon ni Eliseo, tama ba? Mula sa lahat ng walang laman na sisidlan ng iyong mga kapitbahay, hindi sa iyo. Muli, pinag-uusapan ang langis bilang pagpapahid. At makinig, sa kwentong ito, gusto kong isipin natin ang mga sisidlan bilang tayo. Kaya ikaw at ako ang sisidlan ng langis. Ikaw at ako ang tirahan ng pagpapahid. Sabi ng lahat, ako ang sisidlan.
Kaya ang unang bagay na kailangan nating maunawaan ay ang pagganahin, ang pagpapahid sa iyong buhay ay kailangan mong maging handa na sisidlan para sa pagpapahid. Kailangan mong maging kusang sisidlan para sa langis ng banal na espiritu. Ngayon, verse 4, magpatuloy tayo. Pagpasok mo, isara mo ang pinto sa iyo at sa iyong mga anak at ibuhos mo ang langis na mayroon ka sa lahat ng sisidlang iyon, itabi ang bawat isa kapag puno na. Kaya ito ay, si Eliseo na naman, nagtuturo sa balo, tama ba? Ito naman ang gagawin mo, di ba? Simulan ang pagbuhos ng langis sa mga sisidlan. Ngayon, makinig ang numerong 2 na kailangan nating gawin upang maisaaktibo ang pagpapahid sa ating buhay ay ang makilala. Sabi ng lahat, kilalanin. Sinasabi ng lahat na kilalanin. Kailangan mong kilalanin at kilalanin ang pagpapahid na mayroon ka sa iyong buhay. Ang pagpapahid na ibinubuhos sa iyo, ang pagpapahid na ibinubuhos sa iyong buhay dahil nasa iyo ang banal na espiritu. Kailangan mong kilalanin iyon. At hindi lamang sa iyong buhay, kailangan mo ring kilalanin at kilalanin ang pagpapahid sa mga taong nakapaligid sa iyo. Tama ba? Dahil ang pagpapahid ay maaaring ibigay. Kaya para matanggap mo, kailangan mong kilalanin ang bagay na iyon. Ituloy natin. Verse 5, ang sabi, so she went, so she obeyed, right? Umalis siya, isinara ang pinto sa sarili at mga anak. Dinala nila ang mga sisidlan habang siya'y nagbubuhos ng langis. Verse 6, nang mapuno ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa anak, dalhan mo ako ng isa pang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, kaya sinabi ng anak sa nanay, tama ba? Walang natira. Wala nang mga sisidlan. Pagkatapos ang langis ay tumigil sa pagpaparami. Naparoon siya at sinabi sa lalaki ng Diyos na ipagbili ang langis, bayaran ang utang at sila'y mabubuhay sa natitira. Kaya ang solusyon ay ibenta ang langis. Ngunit ano ang matututuhan natin dito? Unawain natin na huminto ang langis. Kailan ito tumigil? Kapag wala nang sisidlan, di ba? Tumigil ang pag-agos ng langis dahil puno na ang mga sisidlan. Puno na po lahat, right? Paano natin ito mailalapat sa ating buhay? Ngayon makinig, ang iyong langis, ang iyong pagpapahid, ito ay may layunin. Sabi ng lahat, isa'y may layunin. Hindi ito para sa iyo lang. Ito ay sinadya upang pagpalain mo ang ibang tao. Ang iyong pagpapahid ay para sa ibang tao. Kailangan mong ibuhos ang pagpapahid na iyon. Kailangan mong ibuhos ang overflow na iyon sa ibang tao. Iyan ang pangunahing layunin ng pagpapahid. Kaya numero 3 ay kailangan mong gamitin ang iyong langis. Sabi ng lahat, kailangan kong gamitin ang langis ko. Kailangan mo. Ano ang hitsura nito? Ipagdasal ang paggaling ng isang tao. Tama ba? Tumulong sa isang tao sa pananalapi. Nandyan para magbigay ng karunungan. Ibahagi ang ebanghelyo. Hikayatin ng isang tao, tama ba? Manalangin para sa pagpapalaya. Gamitin ang langis. Bitawan ang pamahid na nasa iyo. At kung hindi, hinto sa pag-agos. Ngayon, lahat ng pag-uusap na ito tungkol sa pagpapahid at langis ay nagpaalala sa akin ng kwento ng talinghaga, ng matatalino at mangmang na dalaga. Ito nasa Mateo 25, 1-13. Gusto kong bumalik doon dahil ito ay konektado. Verse 1, tapos ang kaharian ng langit, ito ay tungkol sa 10 birhen. Tama? Kaharian ng langit, maitutulad sa 10 dalaga, kinuha, kanilang tupa, lumabas sa lubungin kasintahang lalaki. 5 matalino, 5 hangal. Hangal nagdala ilawan, hindi nagdala langis. Ito ay tungkol sa mga mananampalataya. Sinasabi ng lahat na Kristiyano, mga Kristiyanong naubusan ng langis. Sino ang hindi nagdala ng kanilang langis? Sino ang nagkaroon ng kanilang langis marahil sa kanila, ngunit hindi aktibo? Ang pagpapahid ay hindi isinaaktibo.
Ituloy natin. Versikulo 4. Matatalino, nagdala langis, sisidlan kasama ilawan. Kasintahang lalaki na antala, silang lahat na idlip, nakatulog. Hating gabi, narinig sumigaw, narito, kasintahang lalaki dumarating. Lumabas ka para salubungin siya. Pagkatapos lahat, birhen, paligid, pinutol kanilang lampara. Ngayon, kailangan nating maunawaan, lahat 10 birhen pinag-uusapan. Silang lahat mananampalataya. Sinasabi ng lahat na mananampalataya. Lahat po sila mananampalataya. Lahat sila ay dumating at naniniwala na ang kasintahang lalaki, si Jesus, ay darating. Na si Jesus ay babalik. Nagbihis na silang lahat. Naghanda na silang lahat. Lahat sila ay nagdala ng kanilang mga ilawan. 10 silang lahat. Ngunit muli, ang 5 ay tinawag na mangmang at ang 5 ay tinawag na matalino. Sino dito nga ba talaga yung wise? Sabihin ako ng lahat. Sa ilang online, i-type ito pababa kung nakaka-relate ka dyan. Ikaw ay matalino, ngunit ano ang pagkakaiba? Tama, ano ang pagkakaiba? Sinasabi nito at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan mo kami ng kaunting langis ninyo sapagkat ang aming mga ilawan ay namamatay. Naubusan po ng oil. Tama? Ngunit sumagot ang matatalino na nagsasabi, hindi, baka hindi sapat para sa amin at sa iyo. Ngunit sa halip ay pumunta sa mga nagtitinda at bumili para sa inyong sarili. Kaya naubusan sila ng langis, ang 5 na hangal. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi sila napupuno o sasabihin kong refill, tama, ng pagpapahid ng langis dahil hindi sila umaagos palabas. Hindi sila namimigay. Hindi nila pinagpapala ang mga tao. Hindi nila ginagamit ang pagpapahid. Hindi nila ina-activate ang pagpapahid sa pamamagitan ng pagdarasal para sa isang tao. Hindi sila nagniningas na ibahagi ang ebanghelyo, ibahagi ang salita, ibahagi ang mabuting balita. Hindi sila nagpapatong ng kamay sa may sakit. Hindi nila hinihikayat ang mga mananampalataya o hindi naniniwala. And because of that, because that oil is stagnant, walang refill. Everybody say walang refill. Na dito ay may nag-aalab na pagnanais na tumulong sa iba. 2 kayo. Iyan ibig sabihin ng pagiging aktibo. Upang maisa-aktibo pagpapahid sa iyong buhay. Ano ang naging resulta? Verse 10, sinasabi, pumunta sila upang bumili. Kaya't pumunta ang 5 hangal upang bumili. Dahil kapos sila sa langis, di ba? Dumating ang kasintahang lalaki. Dumating si Jesus. Pinag-uusapan natin ang rapture dito. Dumating si Jesus, tama ba? At ang mga handa lahat ay nagsasabing handa. Yung mga handa, yung mga gising, yung mga may oil that has activated, right? Hindi lang langis, ngunit pinaandar sa apoy, pumasok kasama niya sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating din ang ibang mga birhen na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapo at sumagot si Jesus at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Magbantay nga kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras na paparito ang anak ng tao. Simbahan, ito ang panahon na ating kinalalagyan. At talagang umaasa at nagdarasal ako na ginagawa mo ito. Sabi ng lahat, manood. Kailangan mong manood. Kailangan mong manatiling gising. Kailangan mong ma-activate. Kailangan mong maging apoy para kay Jesus. Hindi mo kailangang nasa espiritual na pagkakatulog. Kailangan mong maging aktibo. Kailangan mong bigyang pansin. Para saan? Para sa kanyang pagdating. At narito ang isang tanong. Handa ka na ba? Wisdom Online, handa ka na ba? Yun ang tanong. Mag-ingat kung gayon, sabi nito.
Sabi ng lahat bukas, Lunes. Oo, Lunes. Magdiriwang ang mga Hudyo at sinasabi kong gusto ko ring magdiwang kasama nila. Ito ang tinatawag nilang pista ng mga trompeta, tama ba? Ang pista ng mga trompeta o tinatawag nila itong Rosh Hashanah, tama ba? O tinatawag nila ito, maraming mga pangalan, pista ng mga trompeta, Rosh Hashanah, ang araw ng pagsigaw, ang araw ng mga sabog. Ano ang kanilang pinasabog? They're blasting 100 blast, trumpet blast. Okay, let me just say it again. They will do 100 trumpet blasts, right? To celebrate what again? Rosh Hashanah. To celebrate this. And it's again September 22nd Monday until Wednesday of this week. So 3 days, 22 to 24, I was reminded of this, right? I believe this is our season. And by the way, New Year na nila ito. Lahat ay nagsasabing bagong taon. Sa Jewish calendar, lilipat na sila sa 2026. Bagong taon na po. Tama? Bagong taon na. At makinig, ano ang ibig sabihin nito? Nagmarka ito ng ang simula ng 10 araw ng paghahanap ng kaluluwa. Kaya ito ang ibig sabihin ng kapistahan na ito, tama ba? Ito ay naghahanap ng kaluluwa. Hinahanap nito ang iyong puso, tama ba? Hinahanap ang iyong puso. Ito ay bilang paghahanda para sa Yom Kippur, isa pang pista ng mga Hudyo. Tama ba? Ito ay 10 araw na paghahanda bago ang araw ng pagbabayad sala na 10 araw mula Setyembre 22. Ano pa ba? Ito ay isang wake-up call. Sabi ng lahat, wake-up call. Ngayon, ito ay napaka-interesante dahil muli, ito ay isang wake-up call. Tama sa mga natutulog, sa mga nasa spiritual slumber. Tama? Ito ay isang wake-up call. Gumising sa mga tao mula sa spiritual na kasiyahan. Ano pa ba? Para basagin ang mga matigas na puso. Mga matigas na puso para kay Jesus. Yung mga hindi makarinig sa kanyang tinig. Tama? This is the wake-up call. Ito ay si isang pagkakataon upang magsisi bago ang darating na paghuhukom ng Diyos. At sa pamamagitan ng paraan, ang araw ng pagbabayad sala, naniniwala sila na ito ay kumakatawan sa paghuhukom. So ay kumakatawan sa darating na paghuhukom ng Diyos. Kaya't kailangan nilang ihanda ang kanilang mga puso. 10 araw ng pagsisisi. Kaya naniniwala ako sa ating panahon ngayon ng paghahanda, ng panonood. Malaking bagay ang pagsisisi. Kailangan nating suriin ang ating mga puso. Maipapakita ba natin na ang 2 Korinto 13.5? Kailangan nating suriin ang ating mga puso, suriin ang ating sarili. At magtanong, isa ba ako sa matatalinong birhen? Isa ba ako sa mga nobya, tama? O isa ba ako sa mga tanga? Yan ang tanong. Kaya kailangan mong maghanda. Kailangan mong suriin ang iyong puso. Ano ang puso ko kay Jesus? Ngayon, 2 Pedro 3.9, ang sabi, ang Panginoon ay hindi nagpapaliban, hindi nahuhuli o nagpapabagal sa kanyang ipinangako. Which is, ito ay tungkol sa kanyang pagdating. Tama ba? Ayon sa pag-iisip ng ilang mga tao tungkol sa kabagalan, ngunit siya ay may mahabang pagtitiis sa iyo, na hindi nagnanais na ang sinuman ay mapahamak. Ngunit ang lahat ng sinasabi ng lahat, ay dapat magbalik sa pagsisisi. Naghihintay si Jesus. At naniniwala akong namamagitan din siya para sa iyo. Namamagitan para sa kanyang simbahan. Para bumalik ka. Para baguhin mo ang puso mo at magsisi dahil ayaw niyang may mapahamak. At makinig, hindi pinag-uusapan ko ikaw tungkol sa iyong pamilya, tungkol sa iyong mahal sa buhay. Pinag-uusapan ko tao sa paligid mo. Si Jesus ay iniisip tungkol sa kanila. So early this week, I was praying and the Lord told me, you got to prepare the church. Kasi season natin ito. At ako ay tulad ng paano ko ihahanda ang simbahan? At ilang guidelines lang ang binigay niya sa akin, but then I talked to Pastor Riz and I said, iba na ang gagawin namin sa Sunday service ngayong linggo.
And he was like, give me the details. Paano natin ito gagawin? And I was like, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam. Ipagpapatuloy ko pagtatanong sa banal na espiritu. Hindi ko alam, di ba? Ano ang mga hakbang tama? Kaya hinahanap ko ang Panginoon at pagkatapos ay gagawin namin. Ibinigay niya sa akin ang mga talata na pag-aaralan natin upang mapaghandaan natin. Ngunit makinig, talagang nararamdaman ko sa aking espiritu na isang bagay na napakalaki na magkakaroon ng malaking pagbabago. Ng mga pangyayari na maaring magpapabago sa ating mundo. Na magbabago sa lahat ng bagay sa paligid natin. At hindi na mauulit ang mga bagay-bagay. Kaya naramdaman ko ang pangangailangang iyon mula sa banal na espiritu. Kailangan nating ihanda ang ating mga sarili at bilang isang simbahan ay gagawin natin ito. Kaya ito ang mga talata, ang mga kabanata na ibinigay sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng kwento ni Hezekias sa 2 Kronika 29, 3-17. Ito ay tungkol kay Hezekias na hari noong panahong iyon, naglilinis ng templo. Sabi ng lahat maglinis. Kaya iyon ang susi. Again, talking about repentance. Tama ba? Nililinis ang templo. Sinasabi nito, sa unang buwan, unang taon paghahari, binuksan ni Hezekias pintuan templo Panginoon at inayos ito. Ipinatawag niya saserdote at levita, salubungin siya looban silangan templo. At sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo ako, kayong mga levita, linisin ninyo ang inyong sarili. At linisin ninyo ang templo ng Panginoon at ng Diyos ng inyong mga ninuno. Alisin ang lahat ng maruming bagay sa santuaryo. Ngayon ito ay napakabuti dahil makinig. Kapag pinag-uusapan ng templo, application sa amin, ano po yung templo natin? Ang katawan natin, di ba? Ito ay nagsasalita tungkol sa iyo, sa iyong katawan, iyong isip, kalooban at iyong damdamin. At sinasabi at hinihiling ng Panginoon, linisin ninyo ang inyong sarili. Linisin ang iyong katawan at kaluluwa. Tinatawag tayo para sa paglilinis at paglilinis upang alisin ang anumang bagay at lahat ng bagay na nagpaparumi. Ano ang defile? Ito ay anumang bagay na nagiging sanhi ng iyong pagkakasala. Ito ay anumang bagay na nagiging dahilan upang lumayo ka sa Panginoon. Sa panahong ito, hinihiling sa iyo ng Diyos na dalisayin at linisin at alisin ang lahat ng dumi-dumi sa iyong puso. Iyon ang unang bahagi. Ang bersikulo 6 ay tulad ng ating ninuno, hindi tapat at gumawa ng masama sa harap ng Panginoon Diyos. Iniwan Panginoon kanyang tahanan. Tinalikuran siya ng mga ito. Isinara rin nila ang mga pinto sa pasukan ng templo at pinutol nila ang mga tupa. Muli, pinag-uusapan tupa at langis, tama ba? Sinasabi, tumigil sila pagsunog insenso at paghahandog-handog, sinusunog santuaryo. Kaya't sinabi ni Haring Ezekias, tingnan mo ang puso ng mga tao. Huminto sila sa paglapit sa Panginoon. Wala ang kanilang mga lampara, ang kanilang langis. Hindi sila nag-aapoy para sa Diyos. Tumigil sila sa pagdadala ng kanilang handog sa simbahan. Tumigil sila sa pag-iisip tungkol sa mga gawa ng kaharian. Ganito ang estado ng kanilang mga puso. At nakita ito ni Haring Hezekias, tama ba? Nakita niya ang issue. Ang mga tao ay lumalayo sa Diyos. Tapos ang verse 8 ang sabi, ito ang dahilan kung bakit galit ang Panginoon. Sa'y bumagsak sa Huda at Jerusalem. Ginawa niya silang isang bagay ng katakutan, kakilakilabot at pangungutya. At gaya ng nakikita ng iyong sariling mga mata, dahil dito ang ating mga ama ay napatay sa labanan, at ang ating mga anak na lalaki at babae, ang ating mga asawa ay nabihag. Ngunit ngayon, lahat ay nagsasabi ngayon. Ngunit ngayon, sabi niya, makikipagtipan ako sa Panginoon ang Diyos ng Israel upang ang kanyang mabangis na galit ay maalis sa atin. Ngayon, makinig. Kailangan ko lang itong linawin. Hindi ka hinuhusgahan ng Diyos. Hindi galit sa iyo ang Diyos, tama ba?
paglalapat sa iyo at sa akin bilang mga mananampalataya sa bagong tipan. Hindi galit ang Diyos. Gayunpaman, nais kong i-highlight ito. Nakita ni Haring Hezekias na ano ang solusyon sa kasalukuyang sitwasyong iyon upang buuin at muling itatag ang kanilang tipan sa Diyos. Sinasabi nito, makikipagtipan ako sa Panginoon. Sa talatang 11, sinasabi, mga anak ko, huwag na ninyong pabayaan ang inyong mga tungkulin. Pinili ka ng Panginoon upang tumayo sa kanyang harapan, upang maglingkod sa kanya at manguna sa mga tao sa pagsamba at maghandog ng mga handog sa Diyos. Sabi ng lahat, ako yon. Ito ay tungkol sa iyo. Kaya tinawag ka para dalisayin ang iyong sarili, linisin ang iyong sarili. Tama? Tinawag ka na lumayo sa anumang bagay na nagpaparumi sa iyong puso. Tinawag ka upang muling itatag ang iyong tipan sa Panginoon. Pinapatawag ka sa ano? Kapabayaan. Huwag mo nang pabayaan ang iyong mga tungkulin. Huwag kalimutan ang iyong mga tungkulin. Tinatawag mo na ang iyong layunin para sa Panginoon. Alam mong napakabuti nito dahil pinili ka ng Panginoon. Sabi ng lahat, ako ang napili. Wisdom Online, itype ito pababa. Ikaw ang napili. Pinili ka ng Panginoon. At kailangan mong maunawaan ito. Ang tumayo sa kanyang presensya, ito ay isang pribilehiyo para sa iyo at sa akin. Ikaw lang ang may karapatan. Iyon ang salita, tama ba? Sa tingin ko, iyon ang salita. May karapatang tumayo sa harapan ng Panginoon. Dahil sa tipan na mayroon ka sa iyong buhay. Mayroon kang karapatang tumayo sa harapan ng Diyos, maglingkod sa Panginoon, at pamunuan ang mga tao sa kanyang kaharian. Upang akayin ang mga tao na sumamba sa Panginoon. Isa yun sa iyong mga pribilehiyo. Sabi ng lahat, ako ang napili. Ikaw ay pinili ng Diyos. Kaya kailangan na nating gumising. Sa talatang 15, nagpapatuloy ito. Sabi, lalaking ito sabay tumawag, pupunta sa 15. Tinipon lalaking ito, kapwa Levita, at lahat sila naglinis sarili. Kaya sinunod nila, sinabi Haring Hezekias, sinimulan nilang linisin templo Panginoon, iniutos hari. Maingat silang sumunod, maingat na sumunod sa lahat ng tagubili ng Panginoon sa kanilang gawain. Kaya muli, ang iyong katawan ay ang templo ng Espiritu Santo. Ang iyong katawan ay templo ng Panginoon. Nililinis mo ang iyong katawan, nililinis mo ang iyong katawan, at maingat mong sinusunod ang lahat ng kanyang mga utos. Bahagi iyon ng pagiging handa. 16, sabi nito, pumasok ang pari sa santuaryo ng templo ng Panginoon at nilinis ito. At inilabas nila sa looban ng templo ang lahat ng maruming bagay na kanilang nasumpungan. Mula roon, inilabas ng mga Levita ang lahat hanggang sa libis ng Kidron. Sinimulan nila gawain unang bahagi tagsibol, unang araw, bagong taon. 8 araw, narating nila pasukan templo Panginoon. Pagkatapos nilinis nila templo Panginoon, tumagal 8 araw. Natapos buong gawain 16 araw. Ngayon, siyon ay ang lumang tipan na ang buong bagay na ito ay maaaring makumpleto. Sabi ng lahat, ngayon. Ngayong araw. Kaya sa buod, tama, paano ito naaangkop sa atin? Sa buod, ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu, kaya't nililinis at dinadalisay natin ang ating katawan. Mag-ingat sa pagsunod sa kanyang mga utos, tama ba? At kailangan nating maunawaan na tayo ay pinili ng Panginoon. Ngayon, ano ang susunod bahagi ng paghahanda? Sa 2 Kronika 20, magpatuloy sa versikulo 18 hanggang 36. Talon ako sa 20. Sinasabi nito, maaga sa susunod na umaga, magpatuloy muli Haring Hezekias. Ito ay pagpapanumbalik ng templo, paglilinis ng templo. Muli ikaw ito na ikaw ang templo. Pagkatapos, pangalawang bahagi, pagpapanumbalik templo, sinasabi, kinaumagahan, tinipon Haring Hezekias, opisyal lungsod, pumunta templo Panginoon.
Nagdala sila 7 toro, 7 lalaking tupa, 7 lalaking kordero, handog, sinusunog, 7 lalaking kambing. Bilang handog para sa kasalanan, para sa kaharian, para sa templo, at para sa Huda, inutusan ng hari ang mga saserdote na mga inapo ni Aaron na ihain ang mga hayop sa altar ng Panginoon. Ang Panginoon. Ngayon, paano ito nalalapat sa atin? Kailangan ba nating magsakripisyo ng mga hayop? Hindi. Kailangan mo bang maghain ng mga tupa at toro para sa iyong mga kasalanan? Hindi, dahil si Jesus ang sakripisyo. Tama ba? Si Jesus ang sakripisyo. Ito ay isang tapos na deal para sa iyo. Sabi ng lahat, tapos deal. Ito ay isang tapos na deal para sa iyo. Kaya hindi mo na kailangang gawin ito. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay tumanggap. Sinasabi ng lahat na tumanggap, tanggapin ang sakripisyong ginawa ni Jesus para sa iyo. Tanggapin ang dugo. Tanggapin ang sakripisyo. Itutuloy ko sa 27. Sabi nito, pagkatapos ay nag-utos si Hezekias na ang handog na sinusunog ay ilagay sa dambana. Habang inihahandog ang handog na sinusunog, sinimulan ang mga awit ng papuri sa Panginoon na sinasabayan ng mga trompeta at iba pang mga instrumento ni David, ang dating hari ng Israel. Kaya nagsimula na silang sumamba. Ang buong kapulungan ay sumamba sa Panginoon habang umaawit ang mga mang-aawit at humihip ang mga trompeta hanggang sa matapos ang lahat ng mga handog na sinusunog. Pagkatapos ang hari at lahat ng kasama niya ay yumukod sa pagsamba. Ito ay napakabuti. Ituloy natin. Susunod na slide. Kaya't iniutos ni Haring Ezekias at ng mga opisyal sa mga Levita na purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga salmo ni David at ni Asaph na tagakita. Kaya't nag-alay sila ng masayang papuri at yumukod sa pagsamba. Pagkatapos ay ipinahayag ni Hezekias, sabihin ng lahat ngayon, ngayong itinalagana ninyo ang inyong sarili, nilinis ninyo ang inyong sarili, dinadala ang inyong mga hain at mga handog na pasasalamat sa templo ng Diyos. Kaya sila ay nagpupuri at sumasamba. At pagkatapos ay dinala nila ang kanilang mga ikapu at ang kanilang mga handog sa templo. Kaya't ang mga tao ay nagdala ng kanilang mga hain at mga handog na pasasalamat. At lahat ng mga pusong-kusang loob ay nagdala rin ng mga handog na sinusunog. Ituloy natin. Susunod na slide. Nagkaroon ng saganang handog na susunugin kasama ng karaniwang likido at napakaraming taba mula sa maraming handog tungkol sa kapayapaan. Kaya't ang templo ng Panginoon ay naibalik sa paglilingkod at si Ezekias at ang buong bayan ay nagalak dahil sa ginawa ng Diyos para sa mga tao, dahil ang lahat ay natupad ng napakabilis. Alam mo, gusto ko lang i-highlight ang salitang ito. Marahil para sa ilan, naghihintay ka para sa iyong tagumpay at naniniwala kang aabutin ng buwan at taon para mangyari ang mga bagay na iyon. Ngunit makinig at sabihin ng lahat, makinig, makinig. Sabi ng lahat, nakikinig ako. Sinasabi ng Biblia na maaari itong dumating ng mabilis. Isa man itong tagumpay para sa iyong pagpapagaling, isang tagumpay para sa iyong pananalapi, isang tagumpay para sa iyong relasyon, anumang tagumpay na iyong hinihintay, maaari itong dumating ng mabilis. Kung ang iyong puso ay nalinis, ang iyong puso ay dinalisay, ang iyong puso ay handa, ang langis ay aktibo sa iyong buhay. Mabilis itong darating. Kaya't ilalapat natin ang lahat ng ito dahil ito ang paghahayag na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ilalapat natin ang lahat ng ito, tama. Ang paglilinis, ang pagpapahid, ang pagsamba as ang paghahandog. Kaya ang unang hakbang ay ihanda natin ang ating mga ikapu at mag-alay ng mga sobre. Kaya gagawin namin ang mga sobre, ihanda sila.
Dalhin namin ang aming mga ikapu at mga handog. Ngayon, dadalhin natin ang ating mga ikapu at mga handog sa ibang paraan, sa isang espesyal na paraan. Dadalhin natin ang ating mga ikapu at mga handog dito, pababa dito, sa entablado, tama ba? Kaya gagawin namin ang isang hilera sa isang pagkakataon, mula sa unang hilera hanggang sa huling hilera sa ganitong paraan. At bibigyan ka namin ng mga tagubilin mamaya, tama ba? Mamaya na yan. Sa ngayon, kung sino man ang walang sobre, mangyaring itaas ang iyong kamay. Ipamahagi natin ang mga sobre, mangyaring sa ngayon, ihahanda namin ang aming mga sobre. Sige, pag-usapan natin ang ating handog, ang ating mga ikapu. Itaas kamay, wala kang sobre panulat. Meron kaming mga panulat at sobre na magagamit. Gayon din, tulad ng sinabi ko, papahiran natin ang ating sarili at ang ating mga pamilya ngayon. Kaya bibigyan ka rin namin ng sarili mong banal na langis na pangpahid. So ushers, pwede din ba nating ipamahagi yung anointing oil? At kung nasa overflow room ka, kung nasa nursery ka, di ba? Ipamahagi din ang langis na pampahid. Kung mayroon kang maliliit na bata, papahiran mo ang iyong mga anak para hindi nila kailangan ng bote. Itaas ang iyong kamay kung wala kang sobre o langis na pampahid. Oo, bibigyan ka namin ng ilang oras para gawin iyon. At muli, overflow room, nursery, mga bata, kailangan mong magkaroon ng iyong langis. Oo nga pala, dalawa ang klase natin, di ba? Karamihan ay ang maliit na bote na ito dito mismo. Ito ay para sa mga matatanda, mga teenager, mga bata din. Para sa mga sanggol, mangyaring gamitin ang nasa brown na bote. Dahil para sa mga sanggol, ang 6 na buwan at pababa, walang mahahalagang langis. Ang mga asul ay may mahahalagang langis na maaaring hindi ligtas para sa mga sanggol na 6 na buwan at pababa. Kaya ang iyong mahahalagang langis o ang iyong langis ng pagpapahid ay may mahahalagang langis. Meron itong kanela, limon, kamangyan at mira. Parang Old Testament. Kamangyan at mira at syempre ang napakahalagang langis ng oliba ay kasama rin sa mga mahahalagang sangkap. Langis ng oliba, mantika sa pagluluto. Langis ng Maynila, walang canola oil doon. Langis ng oliba, tama, langis ng oliba. At oo, kung nakikita mo, maaring pumasok ang mga pamilya sa loob kung gusto mong sumama sa amin. Pero mas tatawagin ko ang lahat na magtipon mamaya kapag tumayo na tayo. Okay na tayo? Mas marami kaming upuan sa harapan. Kung gusto mong bumaba dito sa harapan, mabuti iyon. Wisdom Online, naghihintay kami, nagtitipon kami ng mga tao dito para lang malaman mo ang aming ginagawa. At kung naroon ka, ihanda mo rin ang iyong ikapu at handog. Mayroon kang screenshot niyan ng iyong ikapuyas ng iyong handog. Siguraduhin mong nasa harap mo ito, ha? Tiyaking handa na ito. Kung nasa bahay ka, kumuha ka lang ng kahit anong mantika, di ba? At ilagay ang iyong pananampalataya sa langis na yon. Cooking oil, kaya mo yan. Maaari kang manalangin para sa langis, basta langis. Johnson's baby oil, gumagana din yan. Tama, ang anumang langis ay magagawa. Pero dahil nandito kami sa auditorium, may special oil kami. Ito ay pinahiran. Oo, nagdasal kami para sa langis nga pala. Tama, nanalangin kami para sa langis. Kaya oo, tinatawag natin itong Holy Anointing Oil. Magaling ka ba? Mabuti. Oo. Ngayon muli, para sa iyong ikapu, kung ito ang iyong simbahan, ang iyong ikapu ay mapupunta sa Wisdom Church of Manila. Kung hindi ito ang iyong simbahan, maaari mong dalhin ang iyong handog.
sa simbahan sa Wisdom Church of Manila, dalhin handog sa ibang tao nangangailangan. Mabuti rin iyon. Kaya ang kaharian ay may 4 na hakbang upang matanggap ang iyong ani. Una, kailangan mong tanungin ang banal na espiritu, anong binhi ang dapat kong ihasik. Kailangan mong tanungin ang banal na espiritu. Anong alay ang dapat kong dalhin sa iyo ngayon? Tama, kailangan mong tanungin ang banal na espiritu. Sasabihin sa iyo ng banal na espiritu. Tama, kung ano ang dadalhin. Anong alay ng binhi? Kaya manalangin at makinig ka. Makinig sa kanyang tagubilin. At pagkatapos, syempre, sundin ang nangunguna. Huwag gamitin ang iyong langis sa ngayon. Huwag buksan ang iyong mga bote sa ngayon. Wala po munang gagawin. Makinig ka muna. Oo. Kaya ba natin yon? Kasama ko. Oo. Kasama mo ako? Oo. Salamat po. Ngayon, makinig ka. Hayaan ko sabihin ito. Kapag nakikinig ka sa banal na espiritu at binibigyan ka ng banal na espiritu ng tagubilin ng isang binhi na ihasik, pero wala ka pa. Wala ka pang binhi sa ngayon. At para sa ilan sa inyo, marahil naranasan mo na ang sitwasyong iyon. Ngayon makinig, kapag dumating ang sitwasyong iyon, kumuha lamang ng isang sobre at isulat ang isang pangako. Tama? At sa pamamagitan ng pananampalataya, sasabihin mo, Panginoon, maaaring wala ako nito ngayon. Ngunit naniniwala ako na darating ito. At isulat lang ito sa sobre. At isulat lang, sabihin, pangako. At maaari mo ring dalhin yon bilang alay. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay darating. Kaya humawak ka sa iyong mga sobre. Kumapit sa iyong mga bote at makinig muli. Kung ikaw ay nasa overflow room, if you are in Wisdom Kids, if you are in nursery, you are welcome to join us here in the auditorium, right? Gagawin natin ang pagpapahid. Maaari ko bang hilingin sa lahat na tumayo ngayon mangyaring? Oo. Panatilihing bukas ang mga ilaw sa ngayon. Salamat po. Ngayon, makinig ka kung narito ka kasama ko at pagkatapos ay iniisip mo kung mayroon kang kaugnayan kay Jesus o kung mayroon kang banal na espiritu na nananahan sa loob mo. Kung iniisip mo kung may relasyon ka sa Diyos, makinig ka kung ikaw iyon, naway hilingin ko na ang lahat ay nakayuko at nakapikit, mangyaring. Kung ikaw iyon at gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, gusto mong buhayin ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa iyong buhay. Kung ikaw iyon, hilingin kong itaas mo ang iyong kamay. Aakayin kita sa isang panalangin. Oh, salamat. At ipanalangin ang panalangin ito pagkatapos ko. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon. At nagpapasalamat ako sa iyong pagkamatay sa krus para sa akin. Ngayon, Panginoong Diyos, ipinapahayag ko, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nagpapasalamat ako sa iyong pagkamatay sa krus para sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyong pagpapatawad sa lahat ng kasalanan ko. Ngayon ay ipinahahayag ko, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas, at isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Sa pangalan mo'y idinadalangin ko. Amen. Kaya maaari mong buksan ang iyong mga bote ngayon. Sa iyong anointing oil, buksan mo lang muna. Buksan mo na lang. Bukas o buksan mo. At sabihin ito pagkatapos ko. Ang nilalaman ng bote na ito, ipinapahayag ko, ay ang banal na langis na pangpahid. Salamat, Jesus. Oh, ito ay. Ito ay ang banal na langis na pangpahid.
At ang banal na langis na ito ay kumakatawan sa kapangyarihan. Ito ay kumakatawan sa presensya ng Diyos. Ito ay kumakatawan sa mga kaloob ng Diyos na nagpoprotekta, na nagpapagaling, na naghahatid. Lahat ng tao, at ipinahahayag ko ito, lahat, bawat kaluluwa, bawat isip, bawat damdamin na naantig ng langis na ito ay magdadala ng kagalingan at pagpapanumbalik sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ay magdadala ng kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ipinapahayag ko na ikaw ang banal na sisidlan ng Panginoon. Lahat ay nagsasabi ng Amen. Kayo ay inilaan, itinalaga para sa mga gawain ng kaharian. Ikaw ay inilaan upang baliin ang bawat pamatok. Lahat ay nagsasabi ng Amen. Upang sirain ang bawat pagkaalipin, sabihing Amen. Upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga dukha. Upang magdala ng kagalingan sa mga may sakit at magdala ng kalayaan sa buhay ng mga tao. O bilang 2 Kronika 29:11, pinili ka ng Panginoon. Sabihin mong Amen. Pinili kang tumayo sa kanyang presensya. Pinili ka upang dalhin ang mga tao sa kanyang kaharian. Pinili kang sambahin siya. Ngayon ay ipinapahayag ko na ikaw ay pinahiran ng Diyos. Lahat ay nagsasabi ng Amen. Kaya magdeklara at mag-apply. Maaari ba nating ipakita ang slide na iyon? Ipahayag at lagyan ng langis ang iyong noo. Kung ikaw ay nanay at tatay, ilapat muna ito sa iyong noo. Ang tatay, ang padre de pamilya ang gumagawa, tapos gagawin mo sa mga kapamilya mo, di ba? At ipahayag ito kapag inilapat mo ang langis. Ikaw ay pinahiran ng Diyos kapag inilapat mo ito sa isang tao. Banal, ibinukod, pinili. Pinahiran, banal at itinalaga, pinili upang tumayo sa kanyang harapan upang ipangaral ang ebanghelyo sa mundo at magdala ng kagalingan sa mga may sakit. Sa pangalan ni Jesus. Mari ko bang hilingin sa aming mga anak na bumaba? Salamat, Jesus. Ngayon, kung ikaw ay mag-isa, ayos lang. Pahiran mo ang iyong sarili, tama ba? Ipahayag iyon sa iyong sarili ng may katapangan at may kumpiyansa. Dalhin ang iyong pananampalataya. Ngayon, Wisdom Online, maaari mo rin itong ilapat sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at gawin ang deklarasyon na ito. Ipahayag ito. Ilakip ang iyong pananampalataya sa iyong deklarasyon. Okay, itutuloy natin. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Oo. Salamat, Jesus. No ngayon, ako ay naguutos at nagpapahayag sa pamamagitan ng banal na langis na ito at nagsasabi ng Amen kung sumasang-ayon ka sa mga ito. Okay? Lahat ng darating laban sa iyong buhay, lahat ng darating laban sa iyong pamilya, ipinapahayag ko ang mga ito. Ngayon sa pangalan ni Jesus. Ang bawat henerasyong sumpa na ibinibigay sa iyong buhay ay humihinto ngayon. Ang bawat namamana na sakit, bawat abnormalidad sa iyong bloodline ay humihinto ngayon sa pangalan ni Jesus. Bawat buto ng pagwawalang kilos, mga buto ng kabiguan, pag-urong, sila ay nabubunot ngayon.
Sa pangalan ni Jesus, ang bawat makasalanang pagnanasa, gana at pagnanasa sa iyong buhay ay humihinto ngayon. Sa pangalan ni Jesus, bawat sumpa na sinasalita laban sa iyo, ipinapahayag ko na sila ay bumalik sa nagpadala. Sa pangalan ni Jesus, bawat pag-atake sa iyong katawan, sa iyong kaluluwa, sa iyong isip, sa iyong damdamin, pinapatahimik kita ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Ang bawat dayuhang elemento sa iyong katawan ay matutunaw at mawawasak ngayon sa pangalan ni Jesus. Habang inilalapat mo muli ang banal na langis na ito, ipinapahayag ko na ngayon ay minarkahan ang pagtatapos ng bawat pang-aapi ng demonyo sa iyong buhay. Ipinapahayag ko ngayon na ang langis na pampahid ay nagpapagaling, nagpapanumbalik at naghahatid sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ipinag-utos ko ang supernatural na pagpapanumbalik ng iyong kalusugan ngayon sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag ko ang agarang pagpapagaling at pagpapalaya ngayon sa pangalan ni Jesus. Ngayon, kung pinaniniwalaan mo yan, kumilos ng may pananampalataya sa pamamagitan ng paglalagay ng langis sa iyong katawan ngayon sa pangalan ni Jesus at pati na rin sa iyong mga anak. Bawat karamdaman, bawat sakit ay mawawala na ngayon sa pangalan ni Jesus. Nakakuha ako ng isang set ng babababababa. Kung ano man ang kaabnormalan, ito ay sinisira ngayon sa pangalan ni Jesus. Korase ara kasera bababababa. Kora base kasera bababababa. Kora basera bababababa. Kung may sakit sa puso, sakit sa utak, stroke siguro, bawat sakit ng katawan o anumang uri ng karamdaman na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan at kapakanan, mahalagang bigyan ito ng sapat na atensyon at pangangalaga. Ang sistema ng paghinga, ipinapahayag ko silang lahat ay gumaling sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang langis na pampahid na dumampi sa iyong katawan ngayon, pinapagana ang pagpapagaling sa pangalan ni Hesus. Kaya ngayon, kung ano tayo, ang gagawin natin ay dadalhin natin dito ang ating mga ikapo at ang ating handog at ang ating mga pangako. So one row at a time, bumaba ka, tapos dadalhin mo lang, tapos ikot na lang tayo kung okay lang, di ba? Kaya isang hilera sa isang pagkakataon. Tanging ang mga magdadala ng iyong mga sobre. Kaya ihulog mo lang dito tapos umikot ka. Kaya ito ay one-way na direksyon sa ganitong paraan. Habang sinasamba natin ang Panginoon, maaari nating panatilihing bukas ang mga ilaw sa ngayon. Salamat po. Oh. Panginoon, pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin. Panginoon, so nagpapasalamat kami sa mga natanggap namin ngayon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong pagpapagaling. Nagpapasalamat kami sa iyong pagpapanumbalik. Nagpapasalamat kami sa aming pagpapalaya. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aming kalayaan. Kalayaan sa anumang pang-aapi. Kalayaan sa anumang sakit. Kalayaan mula sa anumang pang-aapi ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa ngayon, ipinapahayag ko sa bawat pamilya na naririto ngayon, na nakikinig sa tinig ng aking tinig, na ang Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay aktibo. Naka-activate sa iyo.
sa pangalan ni Jesus, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na susunog sa loob mo sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu umaapaw sa inyong mga tahanan, sa iyong mga pamilya, at saan ka man pumunta, sa iyong mga lugar ng trabaho. Dala mo ang kapangyarihan. Dalhin mo ang kagalingan. Dalhin mo ang provision. Dalhin mo ang pagtaas. Dalhin mo ang pagpapalaya. Dinadala mo ang kalayaan saan ka man magpunta. Ano man ang gawin mo dahil dinadala mo si Jesus. Dahil dinadala mo ang banal na Espiritu sa loob mo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, para sa pribilehiyong ito. At simula ngayon, ipinapahayag namin, natatanggap namin. Sabi ng lahat, natatanggap namin. At mabilis kaming nakatanggap. Sabi ng lahat, mabilis. Lahat ng biyayang naghihintay sa amin at sa aming pamilya, tinatanggap namin ito ngayon dahil sa tipan na mayroon kami sa iyo, O Panginoong Diyos. Natatanggap namin ito. Sa pangalan ni Jesus tayo ay nananalangin. Amen at amen bilang tanda ng pasasalamat. Purihin at sambahin natin ang Panginoon. Tara na!